Alright, good morning mga Hagala. So just in case lang ha na namimiss nyo ang Davao City, just in case na namimiss nyo yung ingay ng umaga natin dito sa ating syudad, sa Dakbayan sa Davao. So ito yun time check ko tayo, alas 7:22 ng umaga. Baka sakali lang na yun na nga, matagal na kayong nawalay sa Davao, like napunta kayo ng Visayas or Luzon, or baka kayo nakauwi ng kanya-kanyang mga probinsya, like taga Socsarchin ho kayo, taga Caraga region, taga Central Mindanao, Northeastern Mindanao o Northeastern, may ganun ba? Basta may mga taga Central Mindanao, taga Northern Mindanao na dating natatrabaho sa Davao or dito talaga naninirahan, pero ganun talaga ang kapalaran. Minsan hindi natin talaga mahuhulaan kung saan tayo dalhin ng ating kapalaran paulit-ulit. Pero yan bali yung tinutukoy ko talagang ang destiny talaga hindi natin yan talaga sadya, no? Kumbaga, for example, sa dami-daming mga tao sa mundo, no? Bakit doon ba't ka pa nakahanap ng taong taga Zamboanga? Ba't ka pa nakahanap ng mapapangasawang taga Cebu? Ba't ka pa nakahanap ng mapangasawang taga Butuan, di ba? Ba't ka pa nakahanap ng napangasawang taga yung mas malayo-layo talaga, no? Surigao City. Yun yung mga lugar talaga na medyo long distance, malayo mula sa Davao. So ito po yung natin, Ramon Magsaysay Avenue. Yun, sa may Chinatown na yan. Tapos Ramon Magsaysay Fruit Vendors Association and Ramon Magsaysay Park, kung saan may mga nakaplastada ng na mga plaster, no, mga tarpaulin, kung saan magre-representa ng abundance of fruits and harvest, no, good harvest dito sa Davao. Lang, papakita ko lang sa iyo yung ingay, yung hassle na di naman talaga ganun ka-hassle. Papakita ko lang sa iyo yung senaryo. Yan, mga kababayan nating mga badyaw, simula na silang mag-ikot, maglako ng kanilang mga paninda. Tapos sila naman ay mga empleyado, pupuntang trabaho, papasok yan. Sasa daw sila, sasa. Mga badyaw dito sa Davao ay mayroon silang mga kanya-kanyang business ng mga negosyo. Nilalako mga ganyan ng sapatos. Tagal magdesisyon, sakay na. Yun. Nagmamadali ang ibang pasahero. So ito po yung kalagayan natin dito sa Davao, mga OFW. Just in case na namiss yung lugar natin, ang mga itsura ngayon. 11 ngayon August 11. Bali kahapon yung talagang parang simula ng opening ng ating Kadayawan Festival starting, no. Tapos ito naman ang ating mga masisipag na mga taga Sinro. Sinro means City Environment and Natural Resources. This is where your taxis go, di ba? Ang ganda ng natin, no? Mga pasilidad. Naghahakot ng basura. Modern yan, no? Hindi na kailangan ng mga tao na talagang aakyat pa doon sa taas para magbubuhat-buhat ng mga hindi na kailangan sunduin yung mga daladalang mga basura na kailangan kasama, kundi ilagay na lang dyan sa dito. Ayan, sa ilalim. Tapos papasok na lang sa loob. Tapos meron tayong bunggo. Bunggo tawag dyan. Sasakyan ng ating City Economic Enterprise. Festival of Festivals. Senaryo lang ha. Morning scenery dito sa Ramon Magsaysay Avenue, Davao City. As usual, traffic. Biyernes ngayon ng umaga.
last day sa trabaho, no. So weekend. Although wala namang special pag weekend sa Biyernes ang umaga. Pagkahapon, no, yan talaga may ganap talaga tayo yan na heavy traffic kasi yung mga estudyante na nag-aaral dito sa Davao na nangungupahan, mga natatrabaho na dito rin nangungupahan sa Davao or stay in, may mga kanya-kanya mga staff house at uwian sila lingguhan sa kanilang mga pamilya sa Kalinan, Toril, saan pa ba? Sa may Lasang, Bunawan, taga Pakibato, taga Tugbok District. So yun po yung may mga staff house dito sa Davao City kasi hindi pwedeng aaraw-arawin yung Davao City kasi gulpi sila sa pamasahe, diba? So yung business hours is alas 8, diba? Kaya ganyan yung yung eksena dito. Mag-alas 8 na, 7:28. Tapos wala pang araw, wala pang sinag ni haring araw kasi medyo may makulimlim. Yan lang. Meron din tayong police car dito. So wala tayong masyadong update, no. Basta yan lang, bali update lang basta sisimula kahapon 10. Tas 11 hanggang sa matapos yung ating Kadayawan Festival. Festivals of all festival. Wala lang, no, parang ako yung magiging portal. Gamitin niyo yung channel na para maging portal kahit malayo man kayo sa Davao, parang malapit na din kasi dahil nga sa mga video ko na to, no, natutunghayan yung baka sunod na araw ay sa ibang location naman tayo, di ba? Sa kabilang area medyo heavy yung traffic pero yung heavy na traffic na yan sa ibang lugar, sa mga mega city, sa mega Manila, wala, hindi traffic yun, no? Ayahay pa rin yun. Pero dito sa atin, traffic na yun. So, mas maraming dito, mas mabagal yung dali ng traffic ko sa kabila kasi papuntang establishment, downtown area. Actually, downtown area na to dito. Pero, ibig ko sabihin, papuntang San Pedro, CM Recto, papuntang Trading Boulevard, SM Ecoland, Impo Boulevard, no, kung saan matao, marami din mga establishments, maraming mga empleyado pumapasok doon. Kasi ito naman mga nakasakay dito sa mga jeep na to, papunta naman dito is yung rutang Sasa na ang kanila naman pupuntahan ay SM Lanang Premier. Yun naman ang kailangang pupuntahan na papasok ang trabaho. Tapos syempre mga calibration, tapos ano pa ba, mga shops, no. So ang R. Castillo is maraming mga calibration shops diyan, no, mga nakahilira. May mga paggawaan ng mga lumber, may mga paggawaan ng mga furnitures, may mga factory din, no. May factory ba sa Ubalde? Basta ang may pinakamalaking kumpanya diyan na nag-generate ng maraming trabaho ay ang SM Lanang Premier.
Okay mga kagala, yan po yung tinatawag na huli pero hindi kulong, no? Kumbaga, sabotable pa rin naman. Kumbaga, wala naman talagang intention din ng metro shuttle, no? Na disobey yung traffic signal yan. No waiting, loading, unloading. So, yun, huli ka pero hindi kulong. May nakalagay naman na ano, bali, no waiting, no parking, no waiting, loading and unloading, 20 seconds only. Pero beyond, di ba? Kapag may nakalagay ka na ganyan na traffic sign, so dapat kumbaga ganyan, no, so bawal. Pwede kang magbaba at saka mag-pick up ng pasahero beyond, no, sa waiting, ano, I mean sa, ano, sa traffic sign na yan. Tapos ang nakalagay ay 20 seconds lang. Pero hindi naman siguro aabot ng 20 seconds, no? Kung sasakay lang naman tsaka bababa. Maliban na lang kung may buntis tsaka may batang maliliit. So yan, huli siya pero hindi naman kulong. Talagang ano lang. Reminders lang yun. Yun naman si tatay ay pagsisikap siya talaga na pumunta sa park para mag-ensayo. I mean, exercise pala. Ensayo. Exercise. Magpapalakas ng mga boto-boto. Baka sakali pa na bumalik ang kanyang dating sigla ng katawan. Dahil na stroke na siya. No? Ganyan talaga kapag ka nagkakaedad. That's the reality of life. So ito yung tinaguriang peak hour. Alas 7 hanggang alas 8:30 at alas 9. Pero kita nyo naman, di ba? Hindi naman talaga kabisi yung lugar. Hindi naman talaga bumper to bumper yung traffic. Sa bagay, hindi naman talaga malabo na mamayari magkaroon ng bumper to bumper dito sa Davao kasi organize naman talaga yung traffic dito. Mayroon talagang mga, kung sira yung mga traffic lights, meron naman tayong mga traffic enforcer. O nga pala, bawal dito sa Davao ang ano, mga bura-bura. Ang daming mga nahuli, no, nakumpiska na mga bura-bura. Sa Davao lang ba o lahat sa buong Pilipinas? Tsaka tong ganito, diba, na ganyan, no? Diba bawal yan? Pagkakaalam ko. Bura-bura. Ayan na. Traffic jam of Davao City. Medyo in-adjust yung waiting area, loading and unloading area. Kasi dapat dito, pwede naman na dito sana. Kaso nga lang dahil nga ay natatao na ang ano, no, yung ating Kadayawan Festival. Kaya kailangan malinis to dito. Kailangan spacious in preparation of our Kadayawan Festival. So dito na area yung medyo traffic kasi mayroong intersection na marami, no? Santa Ana, Guerrero, Monteverde, Monteverde, Santa Ana, tapos yan, basta yung area na yan may mga umiikot, lumiliko kasi ng mga jeep dyan na biyaheng ano, rotang papuntang Agdao Public Market sa may Carpenter area. So yun lang siguro ay ako nakapagbigay ng update dito sa ating
mahal na syudad, Davao City. Morning scenery, morning view, traffic jam, may mga jeep pa. Mga jeep dito na tumatakbo, mga biyaheng Panabo dito na area. Kapag ka pa south and central Davao or pa central Mindanao naman is yung papuntang Bukidnon, Davao Bukidnon Road. Yun naman yung mga papuntang Kalinan. Pero madalas konti lang yung jeep pala nalawin doon, madalas ay mga na rin oso-oso gaya sa Toril. So ito yung lugar na to, dito yung talagang pick-upan ng mga van tsaka mga bus going to Davao Oriental, Davao de Oro, Davao del Norte, tapos yan, Lorito, Agusan del Sur, papunta ring tawag nito, Trento. Pero madalas ang Trento doon sa kabila, diversion road. Dito hindi masyado. Okay, so yun na siguro tama na tayo. Kumbaga, okay na, punta na tayo dito sa lugar na to. Maraming salamat sa mga nanonood. And I have to say bye-bye and ingat. O sige, bonus na tawag nito. Footage yan. Mga kababayan nating Badyaw. Wala yata silang paninda ngayon kaya andyan sila nakaupo. Itong dalawa na to yan, yung dalawa na yan. So wala siguro silang paninda na ubusan, hindi sila naka-renew, naka-angkat o ano pa man tawag. Kasi ito naman sila ay busy sila sa kanilang yan, usap-usapan kung saan sila area. Saan sila ruruta ngayong araw. Ang galing, nakatuwa lang mga kapatid nating Badya dito sa Davao, talagang may kanya-kanyang business. Mga naglalako, kahit paano hindi talaga sila umaasa na manlilimos. Ang galing. Tsaka magaling sila mag-sales stock. For example, paano ko nasabing magaling sila mag-sales stock? Sabihin natin may customer na makipag-bargain, di ba? Like magkano yung sapatos? 300. Tapos gustong bilhin ng customer na sige, 250 na lang. Sige, 250 na lang, pero tapyasan ko yung yung kanyang swila. Swilas. Tapyasan. Pero yung mga ganito kapag ka nagtitinda yung mga yan, tapos meron kayong extra na pera or pagkain or tubig. Example na marami naman kayong mga gamit at hindi naman kayo talaga din mahilig bumili sa ukay-ukay, hindi rin kayo mahilig bumili sa mga yung hindi branded. So syempre, hindi kayo talaga bibili sa kanila, yung mga Badyaw na yan na nagtitinda, mga kababayan nating Badyaw. Just in case lang Pero meron kayong extra pera, birthday nyo, di ba? O marami kayong mga pagkain na maaring may handaan kayo, may birthday party. Yung mga yan ay tumatanggap po yan tumatanggap po yung mga yan. Kahit hindi sila nanlimos, kahit hindi sila nanghingi. Pero once na o-offera nyo sila ng pagkain, kakain yung mga yan. Malaking tulong yan. Kasi yan pa ba naman ang kanilang gagastusin pambili sa karinderya, di ba? Kung meron namang nagpakain na sa kanila. So in that case, nakasave sila. Nakakatipid sila ng isang kainan. Imbis na bumili sa karinderya, sa eatery, hindi na lang kasi pinakain na natin. Kasi nangyari sa amin yan dati one time nung kami nasa dagat, ngayon may mga Badyaw na naglalako, nag-iikot. Siyempre, pauwi na rin naman tapos na rin kami kumain lahat. Tapos imbis na magdala kami ng mga pagkain mabigat, ipabalik sa Davao, samal kami noon. So imbis na bibit-bitin namin yung pagkain pabalik, mas maganda talagang umuwi ng medyo hayahay, yung nag-relax ka pumunta ng dagat, tapos pag uwi mo, pagod ka rin naman, kakabit-bitin ng mga daming mga pagkain. So ginawa namin, may dumaang Badyaw. So blessing in disguise, kumbaga parang win-win situation. Natulungan nila kaming makauwing walang dalang gamit, walang madalang tagneto, walang dalang mga mabibigat na pagkain, mga hindi naman tira-tira, leftover. Sabihin na dito yung leftover, pero hindi siya yung tira-tira, like pwede pa talaga siyang kainin, save for next meal, hapunan. Pero dahil nga may mga Badyaw, wait lang may bus.
So meron ang mga kababayan natin mga badyaw ang napadaan sa tinawag namin at binigyan ng pagkain, inumin, soft drinks, lahat. So yun, naging okay. Okay yung buhay. Umuwi kaming masaya dahil nakapag-outing, nakapagdagat, at umuwing hayahay kasi magaan ang mga dalahin, walang laman. At masaya din sa kalooban kasi nakapagpakain tayo ng mga, yun na nga, kapwa nating Pilipino. Kababayan pa rin natin yan sila kahit na paano, no? Gaya niya, no? Diba, napitin na si Kuya ng ano, mga pearl. Tagpila po na mga inanan mo Kuya ang baligya. Mautala lang ko, di ko palit ha? Oh, 50 lang. 250? Ang coral lang siya. Masa na siya? Corals. Corals? Mo na yung ginasalom ninyo o yung ginaangkat ni? Salom. Ginasalom ninyo. Pearl. Ito lang po. Para na ipamahawa. Lagi? Sige lang, di man po ko ano lagi po. Ano lang, nakiususo lang ko ba? Curious lang ko. Sige, good luck ha. Makahalin pa ka sa unahan. Okay, okay. Amping. Sa'yo pa. Diba? So, magaling sila mag-sales to. Pearl yun, sinisisida nila yan eh. Sabi. Tsaka ang mga badyaw, no, may mga itsura. Pansin ko lang. Sa bagay, tayo nga may itsura. Lahat naman talaga. Oo. Lahat naman talaga ng tao, no? May itsura. Ato talaga, no? Parang tanga lang, no? Lahat naman talaga ng nilalang sa mundo ay may itsura naman pala talaga. Nakalimutan ko. So, kahit nga tayo may itsura. Hindi yan. Abstract lang yung walang itsura. So, yun siguro. Ako turn off ko na tong camera and yan, at least man lang nakapagbigay ako sa inyo ng update na kung itong tawagin kasi syempre curious kayo kung anong ganap sa Davao ngayong ano nga ba itsura ng Davao City ngayong umaga, Biyernes, August 11. So ito na yon.